Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Domestic helper sa Saudi, hindi raw tunay na pagkain ng kanyang kinakain. Uy! Anong klase yun? Sa bahay ng kanyang amo, sa halip, sandamakmak na pananakit at sampal ang pinapakain sa kanya ng mabahong amo. Bastos. Ay, yun talaga, mas grabe na ito. Ginugutom na nga, namamagana ang katawan sa pambubugbog, hindi pa raw siya pinapasahod. Nako. Gusto na niyang makauwi ng Pilipinas. Sabi, siyempre. Yeah. Pero ang kanyang ahensya ayaw raw siyang tulungan. Nako. Narito ang kanyang panawagan. Sir, ang hiniling ko lang naman po, makakuha po ng sulat na manggagaling sa ABC para po makauwi na ako. Yung ate ko po, sir, tawag po ng tawag sa kanila, sobay na pagsakan po lagi nila ng telepon. Paano po nga naman po siya makakakuha ng sulat kung ayaw naman po makipag-communication ng agency sa family ko? Sir, sana po ma-actionan nyo na po. Yun lang po ang kahilingan ko, sir, nang makauwi na po ako ng maaga. Kasama po namin ngayon sa studio si Sheila Grace Sabella, na kapatid ng OFW na si Eileen Lasaka. Oh. Magandang hapon sa iyo, Sheila. Magandang hapon din po, sir. So, ang sumbong sa iyo ng kapatid mo, bata ito, mas matanda sa iyo? Mas bata po sa akin. Mas bata sa iyo, yung pambubugbog. Lagi siya binubugbog. Sinampal po siya ng amo niya. Sinasampal. Tapos, hindi nga binibigyan pasahod. Hindi daw po. Kailan siya yung huling tawag na sa iyo na sumbong? Nung pong bago ako dumating. Kanina? Hindi po. Mga first week ng June. June. Opo. So, ito ang reklamo niya. Opo. Nagsabi na ba siya sa ahensya, na-contact niya ang agency niya? Nagsasabi po siya sa agency, pero yung agency po, pumunta po ako sa agency, nakipag-usap po ako. Agency niya rito? Opo, sa ABC Manpower. Ang sabi naman po doon is makikipag-communicate lang daw Kailan po. itong huli kayo nagpunta sa agency niya? 3 weeks ago, sir. Hanggang ngayon wala pang action? Wala pa, sir. Tapos, sir, nung pinapalo up ko, sir, kasi gusto na ng kapatid ko talagang umuwi. Oo. Kasi namamaga na po yung paa At saka niya. hindi lang yung pananakit, di ba? Opo, nung sinampal po siya. So, sabi ko, sige, huwag kang mag-alala. Pinuntahan ko. Alright. Ay naman po ang sabi niya. Nung nakarang araw, tumawag po yung kapatid ko, kausap yung amo niya. Sandali lang, ma'am, ha? Ito. Para sa isyong yan, malinawan na tayo, nasa linya ng telepono si Emily Carandang, Pangulo ng ABC Manpower Agency. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Emily Carandang. Ma'am Emily, good afternoon. Putol. Nawala sa ere. So, sino nakausap mo doon sa ABC Manpower? Risa po yung humarap. Risa, isang Risa, staff? opo. Okay. Sabi, gagawa ng paraan. Gagawan Pero 3 daw po weeks ng na, paraan. wala pa rin nangyayari. Okay, hindi pa rin kayo lumalapit sa OWA. Hindi po. Wala pong problema sa agency doon at saka sa amo niya. Willing naman po siyang pauwiin. Isa lang po ang hinihingi nung agency po doon sa Saudi is yung sulat po na katunayan po pinapayagan nila sa Eileen na umuwi na. Yung agency dito? Opo. Ayaw ng agency? Opo. Ay, sus, mukhang may problema nga, Tolben. Parang Alex. Oo. Okay daw, baliktad eh. Yung agency doon, yung FRA, yung Foreign Recruitment Agency, at saka yung amo, pumapayag. Provided na magsulat yung agency dito, yung Philippine Recruitment Agency. Yan ang hiningi mo sa kanila. Ano sagot nila? Makikipag-coordinate daw po, tatanungin daw po niya muna doon sa agency. And then may feedback po yung agency na sabi niya, until now, wala pa daw pong nare-receive silang sulat. Ang sabi po nung amo niya, before matapos ang Ramadan, dapat po daw maibok na si Eileen ng ticket. Pauwi ng Pilipinas. Nasa linya ng ating telepono po si Ma'am Josephine Tobia, ang head ng advocacy unit o department ng OWA. Ma'am Josephine, good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon ulit. Medyo kakaiba po itong kaso kasi yung OFW na sinasaktan, binubugbog ng amo, papayag na i-turn over na siya ulit doon sa FRA. Alright?
Yung FRA, ang inahantay na lang, yung sulat mula sa PRA dito, yung Philippine Recruitment Agency, na puwapayag na sila na isoli na ito, iuwi na itong siguan. Pero 3 weeks past, matapos pumunta itong kapatid ng OFW natin doon sa agency, wala pa rin nangyayari, wala pa rin yung sulat. Binubugbog yung OFW, ma'am, hindi na, imbes na pagkain, sampal sipa yata pinapakain sa kanya. Pero willing yung FRA doon at saka yung amo na ibalik na siya sa agency. Yun nga lang, yung agency dito, yung ABC Manpower, babagal-bagal. Yan, sinek na rin namin, kinausap na namin ngayon. At inassure naman tayo na ipapakuha na nila yung worker. Pero yung sulat na yan, hindi naman nababanggit. I don't think yung sulat ang Hindrance. Oo. Kahit walang sulat yan, tatawagan partner nga nila yan eh. Correct. Oo nga. So dinidribble-dribble lang sila, ma'am, parang gano'n. Baka naman niloloko lang nila yung mga Naku po. kamag-anak kasi alam mo yung mga ibang kababayan natin imbis di makatulong namimiloso po ba? So ano pong sabi ng agency sa inyo, ma'am? Kaya since kayo nang kausap. Yes, they will attend to it and they will immediately send us a report. In fact, yung kaninang kausap natin, yung bata, yung agency, nagpadala na ng email sa amin ngayon assuring us na. Okay. So ito, I guess, papadala na sa atin ng ABC Manpower, yung report nila. Alright. So, ina-action na po ito ngayon. Ina-action na nila ito. Ayun. Pati yung aming welfare officer, sinabihan na namin na i-check itong FRA at saka yung worker para So, within the week, pwede na po ibalik siya dyan sa agency, sa FRA. Maalis siya dyan sa amo. Yes. Alright. Kung nakausap na nga ngayon ng agency yan, dapat in 24 hours, wala na siya dapat sa poder ng amo. Ayun. Alright, ma'am. Gano'n lang siguro pa ang gagawin natin. Antayin natin itong abiso ng kanyang kapatid dahil kumukontak naman sa kanya and then aabisuhan namin kayo, ma'am, kung sakasakaling hindi pa siya naiaalis doon sa kanyang employer within the week. Abisuhan nyo kami, oo. Alright. Maraming salamat po muli, Ma'am You're Josephine welcome Tobia. po. Opo. Sheila, so okay na. 24 hours, alisin siya doon. Importante, makaalis na siya, mailagay siya sa recruitment May agency uwi na po. ulit. Okay? Maalis na siya doon sa bahay ni Lucifer. Lucifer, may amo niya. May bahay ng amo niya. Okay na. Okay. Alam mo paring Erwin, kung tutuusin, hanggat maaari, ito ang gusto natin sabihin sa mga agency, hanggat maaari, kung kaya ninyong gawin, sa inyong poder pa lamang, Correct. wag yun ay parating sa kilos pronto. Tama. Kung kaya naman yung gawin Tama. kung medyo may problemang agency, doon po pumapasok ang kilos pronto. Ayun. Di ba? Di ba? Tapos papaikot-ikutin niyo pa. yun. Kailangan ng sulat, ganito, ganon. Diyos ko po naman. Kung po pwede naman, tama nga naman si Ma'am Josephine Oo. Tolben, parang Alex. Bakit pa sulat? Sasabihin lang nila, hey, foreign agency, foreign recruitment, Yes. pakawalan nyo na yan, alisin nyo na sa amo. Period. Ma'am, ganun na lang. Antayin mo. Kung abisuhan ka ng kapatid mo, tanungin mo siya kung within the week hanggang Biyernes hanggang Sabado, hindi pa siya naalis, bumalik ka rito sa Lunes. Para ikay maalis natin. Opo, sir. Okay, Sheila, thank you so much. Okay po, sir. Magbisita dito sa Kilos Pronto. Okay.